1 Corinthians chapter 4. Ang title po ng ating pag-aaralan ay tungkol sa serbisyo o pananilbihan. The title is The Christian Service. No, the Christian Service. Sino po ba nakapasok na sa SM Hypermart sa Pilipinas? Meron po ba? Ako lang. Sa SM Hypermart po, every 30 minutes, meron silang sinasabing happy to serve. Meron ba ate? Ayan, kapasok si ate, no? Ganun po sinasabi lang, every 30 minutes, sasabihin nila yon, happy to serve. So, natutuwa sila, no? Kahit nahirap yung trabaho. Sabi ng mga sales lady, happy to serve. And bilang Kristiyano, masasabi ba natin, we are happy to serve? Amen. Amen. Happy to serve. So ganun yung sa happy to serve. In the area of our service to Christ, are we truly happy? Okay, masaya ka ba na ikaw ay naninilbihan? Well, naniniwala po ako nung tayo ay niligtas ng Panginoon, hindi po tayo pinapunta agad sa langit. Kasi una-una, andito pa tayo. Meron pa kong dahilan ba't tayo andito. Okay, gagamitan po ang bawat isa na lahat ng kanyang niligtas. At tayo ay gagamitin hindi bilang para maging Diyos. Tayo ay gagamitin bilang instrumento. Okay po? So, ang isang instrumento ay isang bagay na nagli-link sa Diyos at sa tao. So, yun po yung nagli-link. Ano po? So, gusto na-invite. Meron pong ginamit na instrumento sa inyo, ba't kayo andito? Kaya invite po, no? In the area of our service to Christ, are we truly happy? Okay? We are saved because He will use us as His instruments. Okay? Para maganap ang kanyang purpose and plan sa bawat isa. Merong tatlong bagay po tayo na dapat maintindihan if we are doing the service for the Lord. Okay? Tatlong bagay po, ano? Number 1, examination. Okay? Examination. Sabi po sa verse 1 ang binasa natin, let a man so account of us. Account. Okay? The word account is used by an accountant o mga CPA. Ibig sabihin, accountability, responsibility. Ito po yung sinabi ng Apostol Pablo sa mga Corinthian, yung mga mananampalataya po doon. Sabi ni Apostol Pablo, pwede mong examinin ang aking buhay. Okay? Pwede mong examinin ang aking buhay. Let a man regard us in this manner. Tayo po, bilang Kristiyano, masasabi ba natin sa kapitbahay, o Brad, sige, pwede mong examinin ang aking buhay. Pwede mong tignan, pwede mong idaan sa microscope, pwede mong idaan sa magnifying lens ang aking buhay. Do we have the courage to say or dare, go ahead, you examine my life. In this verse, we can see Apostle Paul is saying that as a Christian, sabi ni Apostle Pablo, dapat meron tayong spiritual inventory. Okay, makikita po natin ang mga malls, ang mga supermarket, every malapit na mag-December, nag-inventory sila. Ano po, nakita kung malakas ba ang benta nitong items na ito, o ano yung mga hindi na ano. So makikita po natin sa verse na sinabi ng Apostol Pablo, merong examination ang Kristiyano. No, may examine ng ibang tao kung ano yung paninilbihan mo bilang Kristiyano. Alam niyo po, bilang Kristiyano sa atin ay hindi madali. Meron ba nagsabi rito na ang Kristiyano ay madali? Ang totoo po, hindi po madali. Si Kristo nga po, Diyos na eh. Nahirapan pa siya eh. So, hindi po madali ang pagiging Kristiyano. It's not an easy task. They are watching every move. Amen. Paglabas nyo rito, na ano ba kayo? So, mahirap po, no? Mayroong hindi po pwedeng ikaw ay Kristiyano sa simbahan, pag-uwi mo, hindi. So, mahirap po talaga. Kasi, pangangalagaan mo yung testimony mo. Pangangalagaan mo yan. It's not an easy task. They are watching every move, every words we say. May mga salita kang minsan hindi maganda, nadinig. Akala ko ba, baptist yun, ba't ganyan magsalita? Minsan, ganun po nasasabi, no?
Lalo na pagka mainit ang ulo ng isang tao. Po, nagkagalit siya. Naku, ano nasasabi niya? Every actions we have taken. Yung mga desisyon na ginagawa. No? Hindi po madali yan. Ang mga OFW po natin, hindi madaling magdesisyon na lumayo sa pamilya. Napakahirap po niyan. Ako po, 12 days lang nawala, namimiss ko na yung anak ko doon, sa Pilipinas. Kasi dalawa yung anak ko na iwan doon, dalawa kami mag-asawa. Meron desisyon tayo na mahirap gawin. So, ang ano po kasi, pagka ikaw ay Kristiyano, sa gusto mo't hindi, tayo ay tinitignan ng tao. No? Tayo po ay tinitignan. Every decisions we make. Gumawa ka ng desisyon, minsan hindi maganda, may masasabi sa iyo. Okay? There is an examination we need to pass. Number 1, examination, let a man so account of us. Number 2, explanation of the word. Okay, sabi rito po, no? Let a man so account of us, and as of the ministers of Christ. Minister. Ang salita pong minister, ang original po niyan ay Greek word. Sa Greek word po ay hypoeretes. Okay? Hypoeretes. Hupo means under, and eretes meaning rowers. Where we get the English word under rowers. Alam niyo po under rowers, yung taga-sagwan? Yan ang root word ng minister. Yung taga-sagwan. Ano po? Root word yan. In the time of the Apostle Paul, a Roman ship was a necessity for the Romans where they can use their slaves to be their under rowers as they journey till they conquer. Okay, ano? Yung mga slaves nung araw po, sila yung ginagawang taga-sagwan ng malaking barko. Okay, so makikita po natin yan, ano? A Roman ship, yung ship po ng Roman ay may 3 level. Okay? Merong upper deck, may middle deck, at saka may lower deck. Para pong barko din na sinasakyan natin, hindi lang po isang floor. Di ba po, maraming level. So nakita rito ni Apostol Pablo, yung upper deck. Okay. Sa upper deck, andun po yung mga opisyal. Yung captain, yung mga matataas na opisyal, doon po sila nag-stay sa upper deck. Sa middle deck, andyan po yung mga soldiers. Okay, so medyo pababa. Upper deck, middle deck, and lower deck. Sa lower deck, where the under rowers are. So, pag pinicture nyo yung galleon, alam nyo po yung galleon? Yung ginagamit ng Portuguese. Diba? Portuguese ang may ano ng Macau. Andun po yung under rowers sa lower level. Sila po nagsasagwan para gumalaw ang barko. Where the servants are, where the slaves are, and it is not a good place to be in the lower level. Hindi po maganda. Pagka sumakay po kayo ng barko, makikita nyo ang lower deck, ito po yung engine. Diyan po yung mainit, diyan yung maraming langis. Basta ang pasahero hindi pinapapasok sa ilalim. Kasi mainit. So makikita po natin yung under rowers na tinatawag. Now, si Apostol Pablo po, nung sinabi niya, Christians are called ministers, he is calling Christians to be the under rowers. Nung sinabi niya po itong verse na to. Ang Kristiyano daw dapat ay under rowers or servants. Okay, may makikita ba kayong opisyal na nagsasagwan? Wala po, ano? Mga slaves, mga servants. Makikita natin. If the Roman ship is likened into a New Testament Baptist church, what would it be? Imagine niyo po, yung Roman ship, ginaya sa isang simbahan. Kunyari, Border Gate Baptist Church. Sa upper deck. Sino ba nasa upper deck? So, in the upper deck is the place of Christians who are VIPs.
Nalala ba kayong ganyan? Upper deck, ano? Yung mga VIPs. And they have the attitude of, I don't care. I don't want to get involved. I will just attend every Sunday. Nakilala ba kayong ganyan? Bahan po namin marami. Sino yung mga nasa taas? Ano? Basta ako, attend lang. Pagkakailangan ng tulong, hindi, attend lang ako. Basta attend lang ako. Ito po yung mga VIPs. Sila po yung nasa taas. Sa upper deck. Minsan, pagka ikaw ay professional, it's either you're a doctor, you're an architect, you're an engineer, or you're a lawyer. Ang tingin mo masyadong malaki para gumawa ng maliliit na bagay. Well, are you too big for God? Sana po hindi. Because I believe there is nothing too big for God. Amen. If you want to serve the Lord, kahit abogado ka, kahit doktora ka, kahit ano ka pa man, pagka you're willing to serve, there is nothing too big for God. Amen. I remember a story. Meron pong dalawang mangingisda. Okay? Isang veterano mangingisda at isa hindi marunong mangisda. So, dalawa po. Nangisda po sila. One man was an experienced fisherman, the other was not. Every time the experienced fisherman caught a big fish, he put it in his ice chest to keep it fresh. Pag nakahuli siya, no, lalagay niya sa tabi niya, doon sa ice chest niya. But whenever the inexperienced fisherman caught a big fish, he threw it back. Pag nakahuli siya, binabalik niya. So, tinitignan siya nung veteranong mangingisda. The experienced fisherman watched this go on all day and finally got tired of seeing this man waste good fish. Bigla niyang tinanong, why do you keep throwing back all the big fish you catch? Bakit binabalik mo, hinuli mo? The inexperienced fisherman replied, sabi nung inexperienced, I only have a small frying pan. Maliit na yung gawa nila. So, binabalik niya. So, siguro, sometimes, like that fisherman, we throw back the big plans. Okay? Merong big dreams, meron tayong big jobs, and big opportunities that God gives us. Maybe because our faith is too small. Okay? Natawa tayo doon sa fisherman who didn't figure out that all he needed was a bigger frying pan. Right? So, makikita po natin, in the area of your service to Him, nothing is too big for God. Amen. Wala pong malaki, walang maliit. So, natapos pa tayo doon sa upper deck, yung mga VIP na Kristiyano. Next, middle deck. Sa gitna po, no? This place is for Christians who are reserved. Ano ba? Ibig sabihin ko yun ng reserved. Yung hindi kumikibo. Minsan may mga Kristiyano pong reserved o reserved servants. Ang katuwiran po nila, I will not work unless I was told to do so. May ganyan po. No? Hindi lang sa simbahan, sa bahay din ganyan. No? Hanggat hindi mo sinasabihan, hindi gagawa. Wala siyang initiative. Okay, nakita niya na yung mga iba, nag-aayos ng silya, iba nag-aayos ng piano, nagwawalis, siya nakaupo pa rin. Bakit? Reserve. Okay? Sila po yung naandun sa middle deck. Okay? Many work needs to be done, especially in the church. Alam niyo po ba ang simbahan hindi nawawala ng gagawin? Amen. Wala pong miyembro ng simbahan na dapat nakaupo ka lang. Wala pong miyembro dapat na ikaw ay nagmamasid lang. Kasi marami pong gagawin. Why don't you go ask the pastor? Yung simbahan po namin, we will celebrate 60 years next year. Ang attendance po namin is 700 to 800 a week. Wow. Okay, kasama po yung mga bata. Pag nakita malaking bili. Pero, alam niyo po ba, wala sa laki yan. Ang simbahan po namin, hindi lahat nagtatrabaho.
mas marami nakasakay sa middle deck at sa upper deck. Kaya wala po kalakihan. Tinignan po ni Apostol Pablo to para sa mga Kristiyanong dapat pagka ikaw ay nagsilbihan, dapat buo. Todo mo ibibigay. Amen. You can be a blessing by helping and making the load easier. Okay. Minsan may mga leader na hindi nagsasalita. Ano po? May mga leader na hindi nagsasalita. Na tinitignan kung may initiative ang isang tao. Okay? So, would you like to be in the middle deck? Lastly, the upper deck, middle deck, yung mga reserve. In the lower deck, okay. The place of under rowers. Ito yung mga taong nagsasagwan. Okay? These are the servants that make the ship move. Alam niyo po ba yan? Kung walang magsasagwan, hindi po uusad ang barko. Are you one of them? Isa ka ba sa nagsasagwan? Which deck are you in? Asan ka ba doon sa tatlong deck? Okay? Now, I want you to notice, while inside the ship, we have our own task. Pag nasa loob po tayo ng barko, ito sa ship na sinasabi ng Apostol Pablo, may kanya-kanya po tayong trabaho. Number 1, subordination. Okay? Subordination. It means Jesus Christ is the head of the church. Okay? The pastor is the under-shepherd. And all members are equal. Okay? All members are equal. Hindi porke doktor ka, hindi ka pwedeng magwales. Hindi porke abogado ka, hindi ka pwedeng tumulong. Okay? Jesus Christ is the head of the church. Yan po sinabi. Buksan niyo po sa Colossians chapter 1 verse 18. Colossians chapter 1 verse 18. Okay? Sino po nakakita, pwede pakibasa. Colossians chapter 1 verse 18. Colossians chapter 1 verse 18, and he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Okay? The preeminence of Christ. Dinidiktas. Diyan po dinidiscuss ni Apostol Pablo. Subordination. Ibig sabihin, tayo po ay susunod sa Panginoong Jesus. Okay? Number 2, our task involves subordination. Number 2, task, cooperation. Okay. Under rowers should be united. Okay. Pagka sumakay po kayo ng bangka, ako po nung unang sakay ko sa Burnham Park sa Baguio. Sino po nakapag sa Baguio? Burnham Park. Di ba may bangka doon? Pagka hindi kami nagsagwan ng sabay, yung bangka namin umiikot. Ako na-experience, sabi ko ba't umiikot tayo? Kasi yung sagwan namin magkahiwalay. Eh ganun din po. Ang nagsasagwan, pag hindi nakika-operate sa bawat isa, ay yung ship eh pag ganun-ganun lang. Wala pong mapupuntahan. Did you know that even at the time of Apostle Paul, they have preferences? Buksan niyo po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 10 to 13. 1 Corinthians chapter 1, verse 10 to 14, 10 to 13. Sino po nakakita, pakibasa. Chapter 1 po, verse 10 to 13. May nakakita, pwede mo. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Christ, that you all speak the same thing, that there be no divisions among you, but that we be perfectly joined together, with the same mind, the same judgment. For it hath been declared unto me, you, my brethren, by them which are of the house of Christ, that there are contentions among you. Nowadays I say that everyone of you saith, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ.
Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you, but Christ, the Christus and Gaius. Lest any should say that I had baptized in my own name, and I baptized also the household of Stephanas. Besides, I know not whether I baptized any other. For Christ sent Verse me. 13 lang po. Sige ba? Okay? Pahaba. So, salamat po. Inanahan. Okay. Ang issue po dito, yung mga Corinthian believers, may preference sila. Ano sabi po? I am of Paul, I am of Apollos, I am of Cephas, I am of Christ. Ganyan ang sabi po ng Apostol Pablo. Is Christ divided? Minsan, sa isang organisasyon, hindi mo type in leader. Di ba po? Pag hindi mo type ang leader, hindi ka makikiko-operate. Sa iglesia po ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka makikiko-operate. Okay? Even if they have preferences, same mind, in rowing, dapat united. Ang iglesia po ay tinulad sa isang katawan ng tao. Okay? Tinulad yan sa isang katawan ng tao. Unang-una, nag-iisip ang utak, sasabihin niya para gumawala ang katawan. What if hindi sumunod yung paa? O punta tayo doon. Hindi sumunod yung paa. Sinasabi ng utak, punta tayo doon. Hindi sumunod yung paa. Eh, wala pong mapupuntahan. Okay? Ang sinasabi po ni Apostol Pablo dito, cooperation. Okay? Same mind in rowing. Dapat, pag ganun lahat ang sagwan, pag ganun lahat. Hindi po nawawala ang personality cult sa isang simbahan. Okay? Yung aming pastor, he was pastoring, 11 years na siya. Yung dating pastor nila doon is very eloquent magsalita. Minsan ganyan talaga eh. In transition, na i-compare mo. Sabi sa akin, Brad, kita mo naman, yung pinalitan ko, magaling magsalita kasi professor. Siyang pumalit, hindi siya ganun galing magsalita. Minsan ang tao talaga, tinitingnan nila yung unang leader, tapos sa pangalawang naging leader. So, even if there are preferences, rowers should be united. Sa iglesia po, mahirap po na hindi united ang miyembro. Okay. So, dyan po nagsisimula. Alam niyo po ba, pag hindi united or may preference ang isang miyembro, dyan po mapasok ang kalaban. Lagi ko po sinasabi po, ang Satanas po, ang kalaban po, hindi po nakikipag-away sa labas yan. Okay? Guguluhin niya ang simbahan paloob. Loob, palabas. Okay? Hindi yan kukuha ng isang manggugulo para sa church. Papasok sa church, manggugulo. Hindi po. Sisirain niyang unang-una ang leader. Siguro marami na kayo nadinig na merong pastor na nasira. Diba po? Maraming pastor na nasira. Sa babae o sa anuman, sa pera, nasira sila. Ano nangyari nung pastor na nasira? Nadami po yung simbahan. So, huwag po natin kalilimutan, ay iglesia ay tinatag ng Panginoon para natin panghawakan. Okay po, Cooperation. Number 3. While inside the ship, our task includes subordination, cooperation, and lastly, participation. The ship will move slowly if under rowers are few. Pagkaantoy lang po nagsasagwan, ang laki-laki ng barko, ay mabagal po ang niya. Mabagal ang takbo ng barko. Okay. Sana po, pagka kayo ay miyembro ng isang lokal na iglesia or New Testament church, be a part of it. Amen. Kung ano man sabihin ng leaders o church, meron tayong activities. Be a part of it. What are the activities? In prayers. Are you a part of the prayer? Pag tumawag si pastor, pag pray natin
itong ating pinagdadasal na kailangan magkaroon tayo ng ganitong amount. Are you a part of the prayers? Or in giving? Are you a part ng pagbibigay? Okay? In soul winning, kayo ba ay kasali sa activities ng soul winning? I remember a Sunday school teacher, sabi, class, why should we be quiet when there is a worship service in the church? Sabi nung Sunday school teacher ng bata. You. Biglang tumaas yung batang babae. Yes, dear. Oh yes. Why should we be quiet when there is worship service in the church? Sabi ng babae. We should be quiet when there is a worship service in the church because what? People are sleeping. Kailangan huwag kasi natutulog. So, minsan po sa service, makikita natin may mga taong hindi nakikikooperate. Bless na iba, amen na amen, yung katabi mo tulog. So, sana po, we should cooperate. Okay, sa ating activities or participate. So, makikita natin, ano po yung number 1? Examination of the word. Number 2, examination of the word. Number 2, explanation. Ano ba yung ginagawa? Number 3, exaltation of the word. Okay po? Kung sinabi sa verse 1, let us a man be so account, at sa ministers, sabi po sa verse 2, 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Sino po nakita? 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Okay. So, that a man be found faithful. Okay? Exaltation po. Exalt. The best thing that can be said to a Christian is that he is faithful. Okay? He is faithful. Sino po rito yung may asawa na? Marami na po, ano? Nasabihan na ba kayo ng asawa niyo lalaki o babae? My love, I will be faithful to you. Tapos hindi niya ginawa. May nabulungan. Sinabi na sa'yo, my love, no? I will be faithful until the end. Ano yung nakaka-relate dito sa bundok? Hindi niya nagawa. Sa Kristiyano po, ang isang pinakamaganda yun, ang magandang mangyayari sa Kristiyano, ay siya po ay tapat. Amen. Alam niyo po ba yung word na tapat? Pag bali-baligtarin niyo, tapat pa rin yun. Okay? Tapat. Dapat faithful. Why should a Christian be faithful? We should be faithful because number 1, God is faithful. Amen. Is God faithful? Amen. Amen. Okay. Panginoon po ay tapat sa atin. Kahit nga minsan hindi tayo dapat bigyan ng biyaya, tayo pa rin ay binibigyan ng biyaya. Kasi tapat siya. Ito po yung sinabi, 1 Thessalonians 5:24. 1 Thessalonians chapter 5, verse 24. Sino po pwedeng bumasa? Ate, pag nakita mo, pakibasa. 1 Thessalonians chapter 5, verse 24. Verse 24. 5:24. 1 Thessalonians 5:24. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Okay. Ang tumawag po sa atin ay tapat. At siya ay mananatiling tapat.